Ang salitang asawa is either stressed or blessed. Hihihi! In my case, I can proudly say that I am so blessed to have him as my husband. Yes naman, nang walang halong pagpapanggap. Ang marriage namin ay hindi perpekto. Tumaan din kami sa sangkatutak na pagsubok. Napagdaanan na nga rin namin ang pag-awayan ang pera. Ito pa, naging toxic din kami sa isa't isa. Aaminin ko, hindi fully developed ang aking maturity at personality noong mga panahon na ikinasal kami. Akalain mo yon na pagsugaan niya ako kaya bilib na bilib ako sa aking asawa. Lalo na pagdating sa kanyang mahabang pasensya at lawak ng kanyang pag-unawa. Madalas sabihin sa akin ng mga tao na nabibilib sila sa akin pagdating sa business. Yung madalas na sinasabi nila na naririnig ko ay lahat daw ng aking hawakan ay nagiging ginto. Madalas din daw ito sabihin sa kanya ng aming mga kakilala. Ngayon ko lang sasabihin dito sa social media na mali sila ng akala. Hindi lang ito dahil sa akin dahil parehas kami na tinrabaho ito. Kaya it is not all me. Winwork out namin na gawing best team ang aming marriage. Sinasapo namin ang pagkukulang at kahinaan ng isa't isa. Siya ang pinakaunang tao na naniwala sa aking kakayanan. Siyang tunay. Maraming ang pagkakataon no na madalas kong isipin na hindi ko kaya. Pero talagang siya hindi huminto para maipakita sa akin na kayang-kaya ko. Maraming pagkakataon sa tuwing may gusto akong gawin, lagi siyang andyan para suportahan ako. Parehas namin hindi alam ang resulta sa huli. Panalo man o talo, pinipili pa rin niyang sumuporta. Sa tuwing magpapaalam ako sa kanya na mag-aaral ako sa iba't ibang courses na gusto ko, kahit na may kamahalan, ang laging niyang sagot ay yes, yes, and yes. Dalawa lang naman ang itatanong niya sa akin. Kung gusto ko ba talaga ito at ito ba ang magpapasaya sa akin. Clearly, he made me the woman I wanted to be. Ambitious, victorious, and happy woman I can be. Dahil dito, talagang ako'y nagsumikap para may maipakitang resulta at para makatulong sa kanya. Siyempre, lagi akong inspired at motivated. Never ko rin naramdaman yung pressure. At the same time, hindi niya ako sinisi. Lalo na sa mga pagkakataon na everything is falling apart. Marami din naman kaming financial crisis na napagdaanan. Pero lagi niya pinaparamdam sa akin na everything will be fine. Kaya para matulungan ko siya, ako ay nagsipag at nagsumikap. Bukod sa mga katangian na nasabi ko tungkol sa aking asawa, siya ay napakasipag at napakaganda ng kanyang work ethics. Mabuting tao at marunong makisama. Isa pa sa mga gustong i-share sa inyo, ang aking asawa noong mga panahon na siya'y nanliligaw, ang dala niya ay bigas. Oo, tama ka sa narinig mo, bigas. Marami din mga pagkakataon ang dala niya ay bulaklak, tsokolate, at kung ano-ano pa. Pero bigas talaga ang nagdala ng aming relasyon. Kaya naman sinagot ko siya. Kasi naman, diba, sino ba naman mag-aakala manliligaw magdadala ng bigas? Pero noon pa man, nakita ko sa kanya ang pagiging responsableng lalaki. Sa haba-haba ng panahon na kami mag-asawa, never ko naranasan ang magutom. At lalo pa siya nagsumikap mula nung nagkaroon kami ng mga anak. Ang napili kasi namin negosyo parang pang-babae lang. Pero hindi naman ibig sabihin na ako lang nagtatrabaho. Sa totoo lang, mas pagod pa nga ang aking asawa sa dami ng kanyang trabaho sa aming negosyo. Kung ano man ang meron kami ngayon at kung nasaan kami, dahil yan sa pinili namin suportahan ang isa't isa. May mapapagod man isa sa amin, madapa man ang isa sa amin, alam namin parehas na andito kami sa isa't isa para ibangon ang aming pamilya. Behind a successful man is a woman, at behind a successful woman is a man. Ito ang pinaka-importanting sasabihin ko. Ang bawat tagumpay na mag-asawa, ang sentro ay ang Panginoon. Yan ang tunay. Sa aking mahal at pinagmamalaki kong asawa, maligayang anibersaryo! 16 years na tayo. At sabi nga ng ating lokohan, 16 years na tayong naglolokohan. Napakabuti at napakamapagmahal na asawa at ama. I love you!